Si Marites Tess Loren, 29 anos, ay bus conductor sa isang provincial route na bumabagtas mula Tacloban hanggang sa pinakaliblib na bayan sa Leyte. Sanay siya sa mahabang biyahe, sa malamig na hangin ng madaling araw, at sa katahimikang bumabalot sa mga gilid ng kalsada. Pero may isang bagay sa rutang ito na hindi niya masanay-sanay. Ang isang pasaherong palaging sumasakay sa gitna ng kawalan at walang ibang nakakakita sa kanya. Sa unang gabi niya sa route, napansin niya ang driver na si Mang Turing na biglang pinabagal ang bus pagdating sa isang bahagi ng kalsadang walang poste, walang bahay, at walang kahit anong palatandaan ng tao. "Tess, huwag kang dadaos-dos sa kanan," sabi ng driver. "Huwag kang pupunta sa pinakahuling upuan, kahit anong mangyari." "Bakit naman po?" "May sumasakay dyan, pero hindi mo kailangan lapitan." Binaliwala niya iyon. Inisip niyang, baka pamahiin lang. Pero ilang minuto pagbagal ng bus, biglang napuno ang hangin ng malamig na presensya. Hindi ito tunog, hindi ito amoy, kundi pakiramdam na may isang taong huminto sa gitna ng daan at pumasok. Paglingon ni Tess, nakita niyang bahagyang bumuka ang pinto ng bus. Wala siyang nakita kung sino ang pumasok. Ngunit nang lumakad siya para maningil ng pamasahe, nakita niya na sa pinakahuling upuan may bahagyang indentasyon sa foam. Para bang may nakaupo, pero walang tao. Kinabukasan kinausap niya si Mang Turing. "Sino po yung sumasakay sa madilim na parte ng kalsada?" "Minsan babae," sagot ng driver. "Minsan lalaki. Iba-iba ang anyo, pero iisa lang ang pattern." "Ano pong pattern?" "Hindi sila nagbabayad at hindi sila nagiiwan ng kahit anong bakas, kahit alikabok, pawis o amoy." "Multo po ba sila?" "Hindi ko alam," sagot niya. "Pero hindi sila pumipili ng konduktor at may dahilan kung bakit hindi tumatagal ang mga nauunang konduktor sa tawag na yan." Napalunok si Tess. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin. Hanggang sumunod na gabi. Sa pangalawang gabi ng ruta, may 5 silang pasahero. Tahimik ang lahat, tulog ang karamihan. Paglapit nila sa kilalang bahagi ng kalsada, muling bumagal ang bus. At naramdaman niya ang presensyang iyon. Malamig, mapait. Parang may pumapasok na hindi gumagamit ng pinto. Pag-ikot niya para maningil, bigla siyang napahinto. Ang 5 pasahero ay nakatingin sa kanya, hindi sa likuran, kundi diretso sa kanya. Parang may gusto silang sabihin, pero takot silang magsalita. Sa huling upuan, naroon ang malalim na hukay sa foam. Parang mas mabigat ngayon ang nakaupo doon. Hindi gumalaw si Tess. Hindi siya lumapit. Hinikot niya ang bus, iniwasan ang hulihan, at umupo sa harapan. Pagdating nila sa terminal, pagtingin niya sa upuan, wala na ang hukay. At ang upuan ay mukhang hindi pa nauupuan kahit kailan. Sa ikatlong gabi, may natanggap siyang kakaibang bilin mula sa matandang pasaherong palaging sumasakay. "Tess," sabi ng babae, "kapag sumakay siya mamaya, tingnan mo lang ang unahan. Huwag mong hahayaang makita mo ang mukha niya." "Bakit po?" "Dahil ang nakakakita ng mukha niya, hindi na nakakaabot sa susunod na terminal." "Paano po ninyo alam?" "Dahil 4 na beses na akong sumaksi," sagot ng babae. Nanginginig ang kamay. "Laging nawawala ang konduktor kinabukasan. Walang katawang natatagpuan. Walang bagay na naiiwan." Nanginig ang dibdib ni Tess. Sa gabing iyon sumakay muli ang nilalang. Dahan-dahang bumuka ang pinto kahit hindi ito binuksan ng driver. Ang lamig ay biglang tumaas. Naglakad muli si Tess para maningil. Pero bago siya makarating sa likod, naalala niya ang bilin. Tumigil siya sa ikalawang hanay ng upuan. At hindi siya tumingin sa dulo. Ngunit may napansin siya. Ang hininga ng lahat ng pasahero ay bumagal. Parang sabay-sabay silang natatakot lumingon. Bawat isa ay nakatitig sa sahig, parang nagtatanggal ng sarili sa presensya ng nilalang. Hindi niya alam kung bakit,
Pero naramdaman niyang inaabangan siya ng nilalang. Tila hinihintay siyang lumapit. Para maningil, para tumingin, para makita kung ano nga ba ang nakaupo sa hulihan ng bus. Hindi niya ginawa. At nang maramdaman niyang bumilis ang bus, alam niyang lumalayo na sila sa lugar kung saan sumasakay ang nilalang. Pagdating nila sa maliwanag na bahagi ng highway, nawala ang presensya. At pagtingin niya sa hulihan, wala. Kinabukasan kinausap niya ang mekanik ng bus. "Tess," sabi nito habang ini-inspeksyon ang loob. "May kakaiba dito?" "Ano po?" "Yung hulihang upuan. Kahit araw-araw nililinis ko, hindi siya nagkakaroon ng dumi. Walang alikabok, walang hibla ng damit, walang kahit anong marka ng tao." "Parang hindi nagagamit?" tanong ni Tess. "Hindi," sagot ng mekanik. "Parang ginagamit, pero hindi ng tao." Hindi siya nakasagot. Sa sumunod na biyahe, napansin niya ang isang bagay na hindi niya kailanman napansin dati. Bago sumakay ang nilalang, ang ilaw sa loob ng bus ay bahagyang nagdidilim. Hindi namamatay, hindi kumikislap, nawawala lang ang kulay, parang hinihigop ng presensya ang liwanag. At isang gabing halos walang pasahero nang nangyari ang pinaka nakakatakot. Habang papalayo sila, may batang sumalubong sa bus sa gitna ng dilim. Nakatayo ito sa gilid ng kalsada, nakayuko, at parang nakikinig sa pagdating ng sasakyan. Pagdating nila sa tapat ng bata, dahan-dahan nitong tinaas ang ulo. At sa sandaling iyon, biglang sumama ang presensya sa loob ng bus. Mas bigat, mas lamig, mas malinaw. Ang upuan sa hulihan ay biglang bumaba ng halos 2 pulgada. Hindi tulad ng dati. Mas mabigat na ngayon ang nakaupo. Mas interesado, mas nakakakilabot. Hindi lumingon si Tess, pero ramdam niya ang tingin ng nilalang sa batok niya. Parang inaamoy niya ang takot niya. At nang makalusot sila sa huling poste ng ilaw, ang bigat sa loob ng bus ay unti-unting nawala. Kasunod nito, ang hulihang upuan ay bumalik sa dati. Wala nang indentasyon, wala nang marka, walang kahit anong senyales na may nakaupo roon. Hanggang ngayon, tuwing papasok ang bus sa madilim na bahagi ng Leyte Highway, nararamdaman ni Tess ang presensya. Hindi ito nananakit, hindi rin nag-iingay, pero laging sumasakay, laging nakaupo sa hulihan, at laging nagbabantay kung sinong magkakamaling lumingon para makita ang mukha niya.